Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malaking kontrobersya ang gumulantang sa bansa matapos ibinunyag ng kasintahan o ng dating kasintahan ni Presidente Kuting na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Ang revelasyon na ito ay naging usap-usapan matos kumpirmahin ng Philippine Drug Enforcement Agency or ng PDEARS ang akusasyon. Ayon sa pahayag ng kanyang kabit or dating kasintahan na hindi pinangalanan para sa kanyang seguridad, ilang beses umano niyang nasaksihan ng Pangulo na gumagamit ng iligal na pulburon sa loob mismo ng palasyo. Nakakabahala ang kanyang kalagayan. Ayokong manahimik na lang at hayaan silang tuluyang masira ani ng kanyang dating kasintahan. Ang PDEARS sa kanilang opisyal na pahayag ay nagsabing nagkaroon ng ilang operasyon na nagpapatunay sa akusasyon. Ang aming mga investigasyon at intelligence reports ay nagtutugma sa mga pahayag ng nasabing saksi ayon sa isang opisyal ng PDEARS na humiling na huwag pangalanan dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso. Bunsod nito, muling nanawagan ang ilang sektor ng lipunan na magsagawa ng masusing investigasyon at magpatupad ng kaukulang hakbang upang mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Ang Senado at Kongreso ay inaasahang magsasagawa ng hiwalay na pagdinig ukol sa isyong ito sa mga susunod na araw. Samantala, tumanggi muna ang palasyo na magbigay ng opisyal na pahayag ukol dito, subalit naglabas ng maikling mensahe ang tagapagsalita ng Pangulo. Ang palasyo ay handang makipagtulungan sa anumang investigasyon at nananatiling bukas sa katotohanan. Ayon sa tagapagsalita, ang isyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nababahala sa integridad at kalagayan ng liderato ng bansa, habang ang ilan naman ay umaasa na ito ay magiging daan upang mas mapalakas ang kampanya laban sa iligal na gamot. Habang naghihintay ang buong bansa sa susunod na hakbang ng mga otoridad, malinaw na ang usapang ito ay mag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ng pamumuno ni Presidente Kuting. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Bongbong Marcos, 'no? Hindi naman yung presidente pa siya kasi hiwalay na sila, eh. Hindi na siya kasama. Pero napakalaki pong ano 'to kasi kung titignan po natin yung lumantad po si Morales. Bakit po kakaiba 'to 'no? Anong pagkakaiba niya kay Morales? Si Morales kasi pinatotohanan niya lang bilang PIDEA agent na meron talagang dapat o meron talagang, case o meron dapat silang iimbestigahan na yun na nga 'no, nagngangalang, Ferdinand Marcos Jr. dito po sa, kondo na pag-aari nito ni Maricel Soriano, 'di ba? So hindi po siya mismo, kumbaga, bilang PIDEA agent. Pero ang tindi na po ng dating nun 'no, sa tao. Ngayon po eto pong ang isang napakagandang si Cathy Binag na nagpapatotoo po siya bilang kasama 'no, saksi siya mismo. Kaya ang laki po ang ano po nito, eh, talagang, siya mismo yung saksi na may nagaganap ngang gano'n. Kalimutan niyo na yung video 'no. Eto po kasi saksi siya sa mga, 'di mabilang na kumbaga, parang nagbigay siya ng numero, mga 5 yata yung saksi mismo siya 'no. Kaya maganda po 'tong pag-usapan. 'Yan po ang pag-usapan natin, tsaka ang implikasyon po niyan, uubra pa po ba yung mga ginagawa ni PBBM na Dehin Bokiki, lilipas din 'yan? Uubra pa ba yung media na, ah
hindi nila tutuklasin kung ano yung katotohanan. Kasi kapupuri lang sa kanila ni BBM na yung media natin ang sandigan ng magsasabi ng totoo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ibang level na po to, no? Yung kausap po. Una, congratulations muna kay Maharlika, no? Kumbaga, nung una talaga, ako aminin ko sa inyo, iniisip ko po, chismis lang yata to pinagsabi nitong babae. Noon na, yung mga ano, yung meron siyang puting ahas, kung ano-anong kulay ng ahas, meron pa nga siya dati na sinasabi na uwak naman. Di ba? Parang ginawa niya lang teleserye. Maraming sabi ko, magaling gumimik tong babae na to. Kasi nagawa niya, kami hirap na hirap kaming hanap ng balita araw-araw. Siya hindi niya kinakailangan kako eh. Dahil meron siyang puting ahas na teleserye na pwedeng panoorin. Pwedeng tama yung pananaw ko na yun o pwede talagang may puting ahas siya at that time na nagpipid sa kanya. Dumating nga ako sa punto na eto, pinipidan siguro to ng mga maling info. Ganon eh, no? Yung duda-duda. Pero eto po, dahil napagtyagaan ni Maharlika eh, na ipakilala yung kanya sarili na siya yung mag-e-expose, taga-expose, pinakamatapang na mag-e-expose, no? Napagtyagaan niya po yan, in fairness kay Maharlika. Maaring nung una, duda tayong lahat dyan sa mga puti-puting ahas. Ako, vocal ako na, parang kalokohan yan. Hindi ko lang, kasi, hindi, vocal din akong tumitira dyan ng mga puti-puting ahas na yan. Pero dahil napagtyagaan niya na siya yung taga-expose at sikat siya, kusa nang dumarating sa kanya yung mga tunay na nag-expose, di ba? Kusan dumarating sa kanya yung mga video, kusan dumarating sa kanya yung katulad nila Agent Morales, no? Yung mga pinapasahan na po talaga siya ng mga classified at kung ano pa man, no? Ng mga nagiging, kumbaga, kung nung una duda, ngayon po talagang eto pala pwede nating gamitin yung kasikatan niya para mag-expose. Di ba? Yun eh. At ngayon, tignan nyo naman yung na-attract niya. Hindi na po to simpleng he says, no? Ibang level na po tong gusto ko lang ipakita sa inyo yung yung diferensya. Diferensya nung mga nauna niyang mga expose na ayon sa puting ahas, ayon sa mapagkakatiwalaang source niya. Source lang yun eh. Pero eto po, tao na mismo. Kausap niya, mismong tao na, mismong nagsasabi na siya ay saksi. Ibang level na po yan. Hindi na po yan sinabi ni ganun na may nangyayari kaila ganun. Mismo na, nasa inner circle na. Hinahanap na si Maharlika. Kasi kung panonoorin niyo yung interview, hindi niya talaga kilala si Maharlika eh. May mga nagpapasa lang sa kanya ng kung sino si Maharlika. Di ba? O kung may expose ka, tama nga naman. Si Maharlika na yung, kunwari ako, may expose ako. Gusto ko mas maraming mararating. Di ba? Si Maharlika. Maraming mararating kagad eh. Okay. Kaya ako, tingin ko, napag-aralan na nung Kati, naaral niya na ito yung mga pros and cons ng gagawin niyang paglalantad. Ito sa tingin ko, yung nag-all out na siya, parang
wala rin namang mangyayari. Mas maganda na 'to, mas ang tansya niya, ako kasi meron siyang sinasabi na, "Eto, kapag may nangyari sa akin, lahat kayo babagsak." Tapos may sinasabi siya na USB, 'di ba? May mga pinagbigyan na siya, kung anong mangyari sa kanya ma-expose. Inihanda niya na for her protection itong ginagawa niya. Kasi hindi niya na matiis eh. Tapos nakikita niya eh. Marami tayong pattern na ginawa kay Cathy Binag na hindi natin maintindihan. Kasi ako marami kong hindi maintindihan sa ginagawa nila. Halimbawa, yung mga sa Davao ngayon, di ba? Ang tinatensya ko diyan, huhulihin siguro huhulihin huhulihin na si Pastor Quebuloy, kaya maraming sap diyan, no? Hindi ko pinapatulan kasi hindi ko alam ang kwento talaga eh. Tapos yung ginagawa nila kay BP Sara, sagutin lang natin muna, medyo parang malayo pero kinakailangan natin sagutin, nakalimutan ko lang. Kasi pinalalabas nila ngayon, nagtatantrums lang dahil kahit ba tinanggalan, marami pa rin naman siyang security. Hindi katulad ni Lenny, hindi katulad ng mga ibang tao na wala halos security. Alam nyo, ganito po yan, no? Yan po ni-request ni BP Sara yan, yung BP parang PSG ng Vice President PSG. Di ba? Ni-request niya yan eh. At pinayagan po siya ng presidente. Wala kayong nakikitang issue nung good pa si President Marcos at saka si BP Sara. Bakit? So ibig sabihin, kung sinasabi ninyo na mali na marami siyang security, bakit kayo hindi umangal noon? Bakit hindi kayo umangal nung good pa si BBM tsaka si BP Sara? Ibig sabihin, hindi talaga yung katamaan at ang tinanggap ninyo pag kagud ni PBBM, okay lang okay lang kasi pinalalabas niyo ngayon masyadong privilege si BP Sara, 'di ba? Pero wala kayong angal nung pinagbigyan siya ni PBBM. Ibig sabihin, para sa inyo, okay lang na maging privilege yung tao basta kakampi siya ng Pangulo namin. Ganun ba? Kaya hindi kayo consistent eh. Binabanatan nyo, nakalimutan ninyo na 2 taon na merong security na marami, may sariling security si BP Sara. Bakit ngayon nyo lang babanatan? Ibig sabihin, tapos sasabihin nyo ngayon na privilege si BP Sara, ibig sabihin, yung 2 taon hindi nyo nakikita na privilege. Correct. Politika talaga yan. Okay, balikan natin. Ngayon, nagtataka tayo, ano yung purpose nyo? Bakit kinakailangan yung manutil ng mga Duterte? Di ba? Kasi ang kino-question ko lagi, anong uri ng utak meron tong mga nanunutil sa Duterte? Lalong sumisikat si BP Sara. Lalong sumisikat yung mga Duterte. Bakit kayo nag-iisip na sutilin sila? Samantalang ang epekto niyan, bumababa yung popularity nyo. Hindi po totoo na tumaas yung popularity ni BBM ngayon. Yung pong survey niya na tumaas yung kanyang trust rating o kung anumang rating yan, ginawa po yan before ng SONA. Ginawa po yan before ng bagyo. Ngayon po magsasarvey, na tinitiyak ko sa inyo na walang magsasarvey ngayon, bagsak na bagsak po yung popularity niyan. Dahil sa kapalpakan, highlight ang nag-trigger sa kanya na lumabas ang pangbubuli kay Inday. Okay. Binubuli nila di ba? Binubuli nila si Inday. Inaano nila, yung tinitikis nila, yung mga Duterte. Ngayon, naunawaan ko ngayon dahil dito kay Cathy Binag. No? Yung sinabi ni Cathy Binag, ginagawa nila sa akin yan. May termino si Cathy Binag, pambubuli ba? Binubuli siya o anong ginagawa? Hinaharas?
Basta may termino si Kati Binag eh. Nung mga tropa na yan. No? Oo nga, hindi pa, ayun, hindi pa sabay yung sonat tsaka yung video eh. Okay. Bully ba yung sinabi ni, ni Kati? Ngayon ko naunawaan, sanay pala sila ng ganun. Pagka hindi na good dyan sa tropa eh. Tropa ng mga nagpupulburon. Pag hindi ka na good, bubulihin ka nila. Hindi pala to political motive yung ginagawa nila sa mga Duterte. Hindi pala to politically motivated, no? Akala natin palpak 'yan. Yung analysis ko, akala ko bakit ang iniisip ko nga lalo lang kayong masisira niyan. Pag sinusutil niyo yung mga Duterte, bumabalik lang sa inyo. 'Di ba? Susutilin niyo yung mga Duterte, ang balik niya sa inyo. Kaya yan, sama-sama yan. Sinusutil nila si Roque, sinusutil nila si Kibuloy, kasi malalapit lahat kay Pangulong Duterte. Yun pala, ugali na nila yung magtotropa pag hindi po politically motivated na palpak. No, akala ko wrong moves nyo yan. Dahil lalo nyo lang pinasisikat regardless pala wala silang pakialam. No? Wala silang pakialam. Yan pala ugali nila sa kwento ni Kati Binag. Napulot ko eh. Ginawa na sa akin yan. Yung sinasabi niyo, yung ginagawa kay BP Sara, ginawa sa akin yan. Hindi pala yun politically motivated na mga paninira, kundi, ayun nga, tama, bangag moves, no? Kaya ito po, media, ewan ko lang kung yung papuri sa inyo hindi nyo pangangatawanan na kayo yung sinasabing sa kabila ng mga unregulated na mga katulad naming social media, sa kabila ng mga sandamakmak ng fake news, sa kabila ng yung artificial intelligence, hindi yung mga deepfake, no? Kayo ang magsasabi ng totoo, media. Kanina pa yan, no? Ilang Duterte vlogger na yung nagtopic. Huli na nga ako eh. 'Di ba? Nauna na sa akin sila Bisdak, marami na nauna sa akin. No? Bakit wala pa rin kayong reaction yung media? Hindi, no? Hindi kayo pwede nahimik dito. Kasi ibang level na to, hindi lang to yung he says, no? Yung kay Morales, na yun eh, talagang matindi na yun eh. Kasi PDEA agency eh, iimbestigahan niya eh. Nalusutan nyo, nasira nyo yung binanatan nyo lang si Morales. Bagamat tuloy-tuloy pa rin si Morales na nag-expose. Kaya lang nabata, eto, mahirap pong una, i-disprove nyo na siya ay naging karelasyon ni Florendo. Ang dami nyong i-disprove dito sa tao na to. Yung kwento niya tuloy-tuloy. Hindi naman to yung anong tawag doon, yung nag-iisip ng matagal eh. No? Tanungin mo siya, alam niya isasagot niya. Hindi to katulad ng pag tinanong mo hindi alam ang isasagot, tatawa. Etong hindi scripted. Wala siyang iniisip na susunod. Maski yung tanong naman ni Maharlika, wala rin naman sa script. Alam mo eh. Kung paano yung scripted lang tsaka yung
At nakikita mo na talagang napamahal sa kanya yung Florendo kasi iniingatan, eh. 'Di ba? Meron siyang spontaneous tapos hindi niya ino-all out na sinisiraan yung dati niyang karelasyon. Kaya makikita mo yung concern, eh. Concern pa rin siya, eh. Pero, yung siguro mas nanaig na sa kanya yung magsabi na siya ng katotohanan para mapayapa na ang lahat. Ako actually nasya-shock ako, eh. I'm in a state of shock. Nagulat ako gano'n, ah. Hindi nga, kasi parang naalala ko yung ganitong mga revelasyon nung kay Erap, yung, ano ni Erap, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo, yung impeachment ni Erap, yung tinatanong, paano mo nalaman na siya yung pumirma ng ano? Mga saksi kasi. Paano mo nalaman na siya yung si Jose Velarde? Pumirma po siya sa harap ko, eh. Jose Velarde ang pinirma. Yung mga ganun, inalok ako. 'Di ba? Inalok siya. Hindi na to di umano, eh. Siya mismo, eh. Pag third person kasi, di umano pa, eh. Eto siya, walang di umano, eh. Hindi siya nagsabi na inalok siya di umano. Tayo, sasabihin natin, inalok siya di umano. Pero siya, inalok siya. Lynn Jordan, thank you very much sa 249 euros. Sabi ko, hindi na po pwede na dehin bukiki. Kinakailangan po ng paliwanag ng taong bayan. Hanggang ngayon pa ba yan? Nagtutuloy-tuloy pa yan? Yung mga revelasyon, may nauna ako nakita yung may tulo-tulo. Ewan ko kung totoo yun o AI generated. Ang hirap kasi ngayon, di ba? Baka AI generated, eh. Hindi po AI yung hindi po deepfake yun. Mahalata nyo naman pag deepfake, eh. Tuloy-tuloy, eh. Thank you very much kay Sarah 23. Tayo, tignan din natin, no? Yung kahit sa mga kaano natin, yan yung sinasabi natin na kahit hindi nagsimulang Duterte si Maharlika, bakit mo babanatan kung ganyan, kung nakakatulong naman siya sa cause natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magmasid kayo talaga. Nasaan na kaya si Inday? Babalik kaya siya na sana unahin niya muna i-secure yung sarili niya. Hayaan niya na rito. Kinasuhan na ba si Maharlika? May kaso ba si Maharlika? Tindi, no? Napakabigat ng, alam niyo, hindi, etong mga ganitong expose sa mga natutuklas dati sa actual na yung actual na impeachment trial. Walang kaabog-abog, no? Wala tayong kaabog-abog, eh. Biglang lumabas si Maharlika, meron. Tinatanong ko nga kay kanina nung wala kayong sinabi kundi, Boss Bas, napanood mo na ba si Cathy Binag? Sino naman yun? Dating asawa ni Tony Boy, si Margie Moran. Di ba ano yun? Miss Universe. Yun ba yun? Yun yung Tony Boy, yun yung asawa ni Margie Moran. Ganda, no? So, very exciting po yung nagaganap. Very exciting po na maging parte ng Duterte supporter. maging Duterte. Miss Universe yun. Sila ni Gloria Diaz ang Miss Universe. Margie Moran, no? Akala ko Florendo, pero hindi ko alam na kung sinong Florendo.
Diyan pa naman na dun sa may nakarating na ako riyan, paradahan. Sila yung may paradahan ng mga ano, mga ang galing nung mag-isip ni Florendo. Yan yung sa saging, 'di ba? Mahusay yan. Mahusay kumita dahil siya lang nakaisip yung mga mayayaman dun sa kanya. Sa kanya nagpa-park, may parking, nagbabayad ng parking fee ng motorboat. Si Boss Nestor, mabuhay ka dyan. Yan pala si Florendo. Kala ko, mukhang bata pa yung Florendo. Kala ko matanda-matanda na eh. Oo nga po, ito na nga po yung saksi, si Cathy Binag na talagang may mga pulburon session. Kaya mahirap po ito na i-deny hindi ko alam kung paano nila ito i-deny kasi so far, mga Duterte vloggers ang nagtatapik. Tinignan ko yung mga magigiting matatalino kuno ng mga BBM vlogger. Wala. Hindi pa to topic. Ganyan po yung sinasabi natin sa inyo, no? Mahahalata nyo po na yung mga vlogger na yan ay hindi po nila talaga topic yung mga tinatopic nila. Kasi palalagpasin mo ba yan kung nabalitaan mo may ganyan? Di ba? Hindi pa nila alam kung paano babanatan. Maghihintay pa yan ng baba. Imposible naman lahat ng vlogger ng BBM walang kayang isagot diyan. Kung sila ay anong tawag doon? Talagang kaya nilang mag-isip para sa sarili nila. Kami kaya namin mag-isip. Kita nyo, sino-sino ng mga vlogger na nagtalakay ito? Nakita ko lang si Attorney Trixie, si Bisdak, pati nga si KPL, na-topic na rin. No? Tingnan nyo nga. Ganyan po sila. Kaya ito pala yung sinasabi ni Tatay Digong na kala niya. Kasi yung mga mayayaman doon, ito ba yung sinasabi ni Tatay Digong na mayayaman sa Davao na character assassination yan siya, boss? Hindi naman. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi character assassination yun. Kaya makikita nyo po, hintay pa ng script sila. Kung anong babanatan. Tignan nyo nga, ang binabanatan pa rin ngayon, si Roque pa rin. yun yung pagkakaiba ng mga vlogger na independent. No? Agad-agad yan. Puta, may balita ba? Panoorin ko yan. Puta, ano pala to si Cathy Binag. Sige, topic ko yan mamaya. Ganun lang. Okay. Ano pa bang dapat nating mapag-usapan dito? Yun yun no. Ngayon naliliwanagan ako kasi ang basa ko dati mga politiko naman to. Panay naman sila politiko. Bakit ganun nila banatan yung kasi yung pagbanat nila sa mga Duterte nakakakuha ng nakakakuha ng ayan yung Florendo na binabanggit ni Tatay Digong. Yan yung mga mayayaman na tropa ni BBM. Yun, may binabanggit si Tatay Digong nung unang SONA. Parang, hindi ko na alam, parang sa dami ng pagsasalita ni Tatay Digong, nababanggit niya yan. Okay. Kaya ngayon, naliwanagan na sa akin. Kaya nagsasaper talaga si Martin din. Si Martin, naniniwala ko na hindi siya Di ba? Parang hindi siya katropa pips nung mga yun Ibang tropa yun Parang si Martin kasi parang hindi, no? Papansin nyo, hindi siya bilong doon sa grupo na yun na parang, itsura pa lang yung asawa ni Don Solueta, tsaka yun nga si Florendo, itsura pa lang nila talagang yung nung mga kabataan sila, mga sutil, no? Yung sutil na pagudi-gudi talaga. Ang dami na nga kasi nagsabi, di ba?
Tatay Digong, tapos yung mayaman na kabataan din, kasabayan nilang naging bata, si Nicky Cositing. 'Di ba? Senator Nicky Cositing. Kaya kilala sila eh. Oo, nakatikim ako ng saging niyan. Pinatikim ako ng ni Boss Nestor eh. Mga malalapit sila, no? Nung mga noong araw pa pala. Talagang magkakatropa, Pip. Si Martin lang parang hindi nila. Kaya ang tingin ko, sabi ko, bakit ganun? Kaya kita nyo hindi nag-improve si Martin sa ano. Sa kanya kasi yung balik no. Yung panunutil nila sa mga Duterte, wala silang, hindi sa kanila yung importante yung ano ang balik niyan. Parang sa kwento ni Cathy, ginagawa sa kanya yan, pambubuli, isang tropa. Hindi kaya ganun yung, di ba? Yung ginagawa ngayon sa mga Duterte. Mas maunawaan mo na kung paano yung line of thinking. Pero mahirap po yan kasi siya po ang ating presidente. Yun, no? Very serious. Kaya dapat magpaliwanag. Pwede niya sabihin talaga na, oo, no, nung kabataan ko. Kasi hindi naman sinabi ni Cathy na ngayon eh. Hindi na siya kasama ngayon eh. Ano na siya eh. Dati yung kwento niya parang senador, no? Senador pa si BBM nung nakakasama siya. Parang mga senador pa. Ayun yun eh. Pamangkin ni Flores. Oo nga, sabi nga nito ni Cathy. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.